Billionaire God of War Chapter 61-70 Ethan Hunt. Kabanata 61. Sa loob ng 3 araw, ang mga awtoridad ay tumangay sa ilegal na singsing ng may matinding puwersa upang linisin ang lahat. Lahat ng negosyong tumatakbo sa mga legal na lugar na kulay abo ay mas naapektuhan kaysa dati. Lahat ng big boss sa illegal circle ay nahirapang matulog. Lahat ng ari-arian at negosyong kinuha lang nila at maging ang sarili nilang mga ari-arian ay dumanas ng matinding pagkalugi. Mas marami pa ang nawala magdamag. Nayanig ang ilegal na singsing ni Greencliff at natakot ang lahat. Kahit na si Tom Foster ay pinaghandaan na mangyari ito, siya ay nagpawis pa rin ng malamig at labis na natakot matapos marinig ang balitang ito. Umupo siya sa sofa ng bahay niya at huminga ng malalim bago niya kinalma ang sarili. Kung hindi ako nakinig kay Big Boss baka nawala na ako ngayon. Alam ni Tom Foster kung gaano kalakas ang paglilinis na ito. May ilang mga boss pa nga na hindi nakayanan at nakaranas ng matinding pagkatalo. Ang mga problemang pag-aari na ibinigay niya ay lahat ng maliliit na bombang oras. Kahit si Tom Foster mismo ay hindi naisip na sa ganoong kaikling panahon, sabog lang ang mga bombang ito. May hindi pa ba masaya ngayon? Tiningnan ni Tom Foster ang lahat ng kanyang mga nasasakupan na mukhang nanginginig na katulad niya. Kung hindi dahil kay Big Boss, patay na kayong lahat ngayon. Lahat sila ay may maputlang mukha. Alam na alam nila kung gaano sila pinagpala na nakatakas sa kakilakilabot na kalamidad na ito. Kung may maglalakas loob na tanungin muli ang desisyon ni Big Boss, huwag mo akong sisihin sa pagiging masama. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sigaw ng buong grupo. At saka, simula ngayon, walang sino man sa atin ang dapat gumalaw sa anumang ilegal na negosyo. Dapat tayong lahat ay magsikap na maging tapat at masunurin sa batas. Kung sino man ang sumubok ng anumang bagay na nakakatawa, ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi na kailangang guluhin ang Big Boss. Matatag ang boses ni Tom Foster. Alam niya kung ano ang inaalala ng lahat kaya dumiretso siya sa punto. Ibinalik ko ang kumpanya kay Diane at sa kanyang pamilya dahil naniniwala ako na matutulungan nila ang sino man na kumita ng sapat na pera sa legal na paraan upang mapakain ang iyong pamilya. Ayaw mo bang tingnan ka ng iba? May isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng buhay sa buhay na ito, at iyon ay dignidad. Malakas niyang ipinagpatuloy, sinabi na sa akin noon ni Big Boss na dapat kayong lahat ay may dignidad. Pero hindi ito isang bagay na ibibigay sa inyo ni Big Boss kundi isang bagay na dapat ninyong kumita para sa inyong sarili. Intindihin. Naiintindihan. Pinaalis ni Tom Foster ang lahat at huminga ng malalim. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas naramdaman niyang ang lakas ni Ethan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Paano niya nalaman ang tungkol sa cleanup operation na ito? Tila ang pagkakasunod-sunod ay bumaba mula sa napakataas at gayon din ang kahulugan. Tom Foster ay hindi na nangahas na isipin pa ito. Ang alam niya lang ay tama ang pinili niya. Sa katunayan, kailangan niyang tiyakin na hindi siya mag-aalinlangan at sumunod kay Ethan sa lahat ng paraan upang mamuhay ng isang buhay na puno ng dignidad. Kuwit-kuwit. Si Ethan ang pinaka-relax sa loob ng mahabang panahon. Mabilis na nakuha ni na William at Diane ang mga bagay at kinuha ang lahat ng operasyon ng bagong Palmer Group. Nagsimula pa silang mag-repair dahil ayaw nilang bigwan si Ethan at ayaw nilang bigwan ang sinumang nagtitiwala sa kanila. Pareho silang abala at halos araw-araw ay nagtatrabaho hanggang madaling araw bago pumayag na magpahinga. Nakatayo si Ethan sa entrance ng kumpanya. Lahat ng 50 tao ay piniling manatili. Namamaga at bagbog lahat ng mukha nila, kitang-kita ang galit sa mga mukha nila. Sabi mo kaya mo kaming palakasin. Gaano kalakas? Seryosong tanong ng group leader kay Ethan. A level beyond your imagination, mahinahong sagot ni Ethan. Kung gayon ay mananatili ako. Agad namang sumagot ang pinuno. Nagalit siya at hindi man siya umamin ng malakas kay Ethan ay inamin na ng puso niya ang pagkatalo. Tutuloy din ako. Gusto kong maging malakas at huminin ka ulit. I can't take this lying down, so I have to stay. Lahat ng 50 sa kanila ay galit na galit at piniling manatili, wala ni isa sa kanila ang gustong maiwan. Sinuri ni Ethan ang grupo at mahinahong sinabi pero hindi kita isasama dahil gusto mong manatili. Kung hindi ka makapasa sa mga training requirements ko kailangan mo pang magwala. Sabi ko noon ayoko ng basura o mabuti. Sa ngayon wala sa inyo ang umaakit ng atensyon ko. Ang mga salita ni Ethan ay parang karayom na tumutusok sa puso ng lahat at hindi siya magalang. Baka sa mukha ng lahat ang galit pero sa puso nila, alam nilang may karapatan si Ethan na magsabi ng mga ganito. Maraming pagsisikap ang ginugol ni Tom Foster sa pag-aalaga sa inyong lahat kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kailangang mawala. Kailangang mawala din si Tom Foster. Kabanata 62. Napakapangingibabaw na mga salita ni Ethan kaya mas naging determinado silang lahat. Kung hindi sila maglakas loob at magtrabaho ng husto, maaari pa nilang i-drag si Tom Foster kasama nila.
Magtipon bukas sa pabrika ng Palmer Group sa Kanayunan. Bumalik si Ethan sa opisina ni Diane pagkatapos noon. Sa sobrang abala ni Diane halos hindi na siya makahinga. Nang makita niya si Ethan na nakaupo lang at masayang umiinom ng tsaa, hindi niya maiwasang magtanong, bakit pakiramdam ko ay nagtatrabaho ako para sa iyo ngayon? Tumawa si Ethan, kalokohan, joint matter ito ng mag-asawa. Hindi nakasagot ng maayos si Diane. Ang mga security guard na iyon ay kahanga-hanga na, ngunit gusto mo pa rin silang sanayin. Pambihira. Pumuso si Ethan. Ang ating seguridad ay dapat ang pinakamahusay sa mundo. Mahusay ay hindi sapat. Ang mga taong ito ang magiging pangunahing lakas ng Palmers. May plano na si Ethan kung hanggang saan ang pag-unlad ng Palmers sa hinaharap. Kinailangan nilang lampasan man lang ang hunt sa Mocrin City. Sasabihin ni Ethan sa matanda na walang halaga sa kanya ang paglikha ng isang mayaman at makapangyarihang angkan. Napansin niyang inikot ni Diane ang leeg at mukhang pagod na pagod. Tumayo si Ethan at hinawakan ang kamay ni Diane. Saan tayo pupunta? Nagpout si Diane. Marami pa akong gagawin. Kain na, kaya sa Golden Jade Restaurant tayo kumain. Malakas ang tao ngunit kailangan pa rin nila ng pagkain para mabuhay. Hindi niya hahayaang magutom si Diane. Tuldok. Sa ngayon, Golden Jade Restaurant. Nagdala si Archie ng ilang mahahalagang bisita dito para kumain. Ang Golden Jade Restaurant ay isang sikat na restaurant sa Greencliff, kaya sa tingin ko magugustuhan nyo ito. Ngumiti si Archie at sinabing, I'll get the best private room this way. Mayroong ilang mga kabataang lalaki na halos kasing edad niya ay nakatayo sa harap ni Archie. Kung tutuusin sa kanilang kasuotan at kilos, halatang napakayaman at mataas ang kanilang ranggo. Nitong mga nakaraang araw ay pinapasaya sila ni Archie. Inilibot niya ang mga ito sa Greencliff upang magsaya at kumain ng masasarap na pagkain, at ngayon ay pinili niyang dalhin sila sa sikat na Golden Jade Restaurant. I'm Archie, give me your best private room. Sakto namang naglakad si Archie sa harapan at naglabas ng card habang mayabang na nagsasabing, pera is no object. Archie, ikaw ba si Archie sa lumang Palmer Group? Tanong ng waiter. Anong lumang Palmer Group? Agad na napakunot noo si Archie at nalaglag ang mukha nang marinig ang tanong. Ang Greencliff ay mayroon lamang isang pamilyang Palmer. Si Diane ay bumuo ng isang bagong Palmer Group at ito ay nagagalit kay Steven. Parehong nagalit si Archie pero mas naiinggit siya kaysa galit. Hindi niya makita kung paano naging independent si Diane. Ikinalulungkot ko talaga, ngunit ang restaurant na ito ay hindi mag-host ng sinuman mula sa Palmer Group ng matagal. Napangiti tuloy ang waiter pero dirdiretsong tinanggihan. Ano ang sinabi mo? Galit na galit si Archie. Napakaraming kaibigan ang dinala niya rito pero hindi man lang siya makalusot sa pinto ng restaurant. May mas nakakahiya pa ba dito? Archie, what's wrong? Akala ko ba lahat ng tao sa Greencliff ay huwara ng pamilya mo? Yeah, that's what you said. Pero ngayon hindi na tayo makapasok sa restaurant, so pinagluloko mo lang ba kami? Nagtawanan ng ilang mayayamang binata na kasama niya at namula ang mukha ni Archie. Inampes niya ang mga kamay niya sa mesa at galit na umungol, sabi ko gusto ko ang pinakamagandang private room na meron ka. Can't you understand a word? Ang taong hindi nakakaintindi ng mga salita ay ikaw. Isang boses ang nagmula sa likuran. He's made himself clear. Hindi sila mag-i-entertain kahit kanino sa Palmer Group ng matagal. Magwala. Sa sandaling marinig niya ang boses na ito, marahas na lumingon si Archie at agad na lumitaw ang kanyang galit. Ethan. Kinaiinisan niya talaga ang lokong ito. Ang baliw na sumampal sa kanya ng 2 beses. Diane, I can't believe you're actually a couple with this crazy man. Galit na galit si Archie. Siya ang nakahanap nitong palaboy na si Ethan pero sa totoo lang kasama niya talaga ngayon si Diane. Nang makita niya kung gaano sila kapamilya, hindi napigilan ni Archie na tumawa ng malamig. Kamusta? Mas energetic ba ang mga homeless kaysa sa iba? The service makes you feel very good, huh? Kumunot ang noo ni Diane pero walang sinabi. Itinaas ni Ethan ang kanyang kamay at hindi man lang napigilan ang mukha ni Archie. You dare hit me again. Namumungay ang mga mata ni Archie at gusto niyang atakihin si Ethan. Ginamit ni Ethan ang kanyang paa para sipain si Archie sa tiyan, dahilan para makaalis ito ng diretso. Maging mas magalang kapag nakikipag-usap sa aking asawa. Malamig na pagpapatuloy ni Ethan, bumaba lang ang pamamaga ng mukha mo at gusto mo na namang mamaga. Kabanata 63. Naramdaman ni Archie na namumula ang mukha at tenga niya. Talagang naglakas loob si Ethan na hampasin siya sa harap ng mga importanteng bisita niya. Galit na galit si Archie at ang kanyang ama sa pagsisimula ni Diane ng bagong Palmer Group kaya ilang araw na silang hindi nakakain. Na-stroke lang ang kanyang lolo at nagkagulo na ang pamilya Palmer ngayon. Nais niyang aliwin ang mga mayayamang binata mula sa Fairbanks sa pag-asang makaugnay sa kanilang mga pamilyang pinagmulan.
Sa ganoong paraan, maaaring magkaroon ng pagkakataon ang Palmers na palawakin sa Fairbanks. Pero hindi niya akalain na dito sila magkikita nitong si Ethan at Diane. Hindi ka ba masyadong mayabang? Lumapit ang isa sa mga lalaki para tulungang makatayo si Archie. Bahagyang kumunot ang noo niya pero hindi umalis ang tingin niya kay Diane. Lahat tayo ay sibilisadong tao dito. Masyadong uncultured para gumamit ng karahasan. Pagkatapos sabihin ito ni Joe Stewart, ngumiti siya at sinabi kay Diane, "Hello, my name is Joe Stewart, from the Stewart family in Fairbanks. So, you are Diane." Narinig niyang binanggit ni Archie na mayroon siyang napakagandang pinsan na nagngangalang Diane. Noong una ay hindi siya naniniwala kay Archie, ngunit ngayong nakita niya ito para sa kanyang sarili, gusto na niya ito para sa kanyang sarili. Wala siyang pakialam na nandito ang asawa ni Diane. Young Master Stewart, mag-iingat ka. Baliw ang lalaking ito, at sinasaktan niya ang mga tao sa sandaling tumama ang kanyang sakit. Nagtakip ng ngipin si Archie at parang baliw na tumalon. Nag-init ang mukha niya sa sakit at natatakot siyang may 5 daliri na malinaw na nakalimbag sa mukha niya ngayon. Si Joe ay patuloy na nagmukhang magalang at walang pakialam kay Ethan. Sinabi sa kanya ni Archie na sina Ethan at Diane ay mag-asawa lamang sa papel at walang paraan na hahayaan ni Diane na hawakan siya ni Ethan. Kung ganoon, virgin pa si Diane. Mas naging interesado si Joe ngayon. Miss Palmer, kung kailangan mo ng tulong ko, matutulungan kitang mawala itong lokong gumugulo sa iyo. Mayabang na sinabi ni Joe tungkol sa hindi pagkakaunawaan ninyo sa mga Palmer, matutulungan din kitang malutas ito. Naniniwala akong sasang-ayon ang mga Palmer dahil sa mga Stewarts. Pagkatapos ay lumingon siya kay Archie. Oo, kung sinabi ni Young Master Stewart, tiyak na gagawin ito ng pamilya Palmer. Tumingin si Joe kay Diane ng may kasiyahan at hinintay itong sumang-ayon. May sakit ka ba sa utak? Biglang sumimangot si Diane at maikling sumagot, kung may sakit ka pumunta ka sa doktor. Ano ang sinabi mo? Malungkot ang mukha ni Joe. Wala pa siyang nakitang babaeng napakahirap na maunawaan ang sitwasyon niya ngayon. Walang babaeng gusto niya na hindi niya nakuha. Binigyan niya ng pagkakataon si Diane pero hindi niya ito pinahalagahan. Bingi ka ba? Mukhang malubha siya. Napailing na lang si Ethan. Kakain na tayo, so you all better leave now, wag mong idamay ang gana natin. Hindi siya mapakali sa mga lowlife na ito at umalis na lang kasama si Diane. Inabot ni Joe para harangan sina Ethan at Diane ng may malamig na kislap na sumilay sa kanyang mukha. Wala pang nang ahas na tanggihan ako noon pa. Tumingin si Joe kay Diana. I will give you one last chance. Spend one day with me, otherwise. Bago pa siya makatapos magsalita ay sinampal na rin siya ni Ethan at pambihira ang lakas ng sampal. Mas mahirap ang sampal na ito kaysa sa binigay niya kay Archie. Napasigaw si Joe sa sakit at agad siyang lumipad at napahiga sa sahig. Binalik niya ang tingin kay Ethan na hindi makapaniwala. Naglakas loob talaga si Ethan na suntukin siya. Kung tutuusin, sinaktan talaga siya ni Ethan hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Si Joe ay nag-aral noon ng taekwondo at medyo mataas ang rankang kaya wala siyang problemang mag-isa ng 3 tao. Pero mabilis siyang sinaktan ni Ethan kaya wala na siyang oras para mag-react bago mag-init ang mukha niya sa sakit. How dare you say something like that to my wife? You're asking for death. Naging malungkot ang mukha ni Ethan at hindi na itago sa kanyang ekspresyon ang hangarin ng pagpatay. Biglang nagkaroon ng kakilakilabot na kapangyarihan na tila sumugod na parang mga alon. Ibinuka ni Joe ang kanyang bibig para sumagot ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na gawin iyon. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihang ito. Ito ay talagang isang kapangyarihan na maaaring pumatay. Hindi na kailangan pang pakialaman ni Ethan ang mga hamak na ito na langgam lang sa kanya. Ngunit pagdating sa mga langgam na nagpumilit na umakyat sa kanyang mga paa para istorbohin siya, hindi nila masisisi kung bakit siya natapakan at pinatay ng kanyang mga paa. Ikaw, nanginginig ang boses ni Archie, you dare to hit someone from the Stewart family. Kung patuloy kang hamarang, hindi ka bibitawan ng isang sampal lang. Kabanata 64. Hindi man lang nagpapigil si Ethan. Ang kanyang malamig na mga salita ay nagpang-inag kay Joe nang hindi mapigilan. Baliw siya. Isang tunay na baliw. Naniwala siya sa wakas kay Archie nang sabihin niyang si Ethan ang baliw na alaga ni Diane. Itapon mo lahat. Ilang tao ang lumitaw mula sa likuran ni Ethan at hinawakan sina Archie at Joe para itapon sila. Tumangala si Ethan para makitang may isa pang tao na hindi umimik sa buong biyahe. Naglakbay ako kasama nila ngunit hindi kami pareho ng uri. Nakangiting tumango ang binata habang magkahawak ang mga kamay. Pasensya na sa abala. Pagkatapos ay umalis siya ng kusa. Medyo nag-alala si Diane. Hindi siya natatakot kay Archie ngunit si Joe ay mula sa pamilyang Stewart sa Fairbanks. Naalala niya ngayon na ang pamilyang Stewart sa Fairbanks ay isang napakalakas na pamilya. Ethan, do you think you're making things too big?
I heard the Stewart family in Fairbanks is very powerful. Napakaraming bagay na pinasabog ni Ethan mula noong una niya itong makilala, hindi ba? Hindi ako papayag na may mangbuli sa'yo. Napatingin si Ethan kay Diane. Don't mind the Stewart family. Kahit may masabi pang masama ang mga mayayamang pamilya sa Macrin City tungkol sa iyo, sisiguraduhin kung magdamag silang mawawala. Napakaseryoso ng mukha niya at hindi siya nagbibiro. Agad namang namula si Diane. Ang taong ito noong pinrotektahan niya siya talagang pinaramdam niya sa kanya ang matinding damdamin. Hindi na nagsalita pa si Ethan. Hinawakan niya ang kamay ni Diane at pumunta sa kanilang usual private room para kumain ng masarap. Pero sa baba lang. Wow! Si Archie at Joe ay literal na itinapon sa bangkita na parang mga patay na hayop na umaakit sa atensyon ng ilang dumadaan. They tried to cheat eating out of a restaurant and got kicked out, huh? Hindi ba nila alam kung nasaan sila? Mukhang maganda ang pananamit nila pero may ginawa na sila. Mas maganda kung humingi na lang sila ng mga tira-tira sa kusina sa likod. Ang mga komento ng mga dumaraan ay halos samuka ng dugo sina Joe at Archie. Mukha ba silang mga taong nagtangkang manloko sa isang food restaurant at pinalayas? Damn it. This damn idiot. He's dead meat. Nanginginig ang buong katawan ni Joe. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa buong buhay niya. Wala siyang dalang makapangyarihang manlalaban ngayon kung hindi, tiyak na mapilayan niya si Ethan on the spot. Young Master Stewart, baliw yang Ethan na yan pero ang lupit talaga pagdating sa pananakit ng iba. 3 beses na akong natamon. Gustong-gustong umiyak ni Archie ngayon. Young Master Stewart, okay ka lang ba? Lumabas si Gentry Price, isa pang binata na bakas sa mukha ang sobrang pag-aalala. Nag-init ang mukha ni Joe sa galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi ako makapaniwalang nataman ako sa Greencliff. Pagbabayaran ko siya sa paggawa nito. Hindi niya kinaya itong nakahiga. Young Master Stewart, huwag kang magalit. Bakit ka magagalit sa isang baliw? Sinubukan siyang pasayahin ni Gentry, pumunta lang kami sa Greencliff para magsaya, huwag kang magdulot ng gulo. Huwag kang manggulo. I'm Joe Stewart. May gulo ba na kinakatakutan ko? Napatingin si Joe kay Gentry. Ang young master na ito ng pamilya Price ay tunay na duwag gaya ng sinabi ng lahat tungkol sa kanya. Natatakot siyang masaktan ng isang baliw. Siya ay tumulong na ipagtanggol si Archie, ngunit si Gentry ay nakatayo lamang doon ng walang sinasabi. Napakawalang kwenta. Ang isang malakas na dragon ay hindi rin sumusubok na labanan ang isang makamandag na ahas, mapait na tawa ni Gentry. Hahaha, takot na takot ako. Loko lang siyang tao at akala mo makamandag na ahas. Si Joe ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Young Master Price, talagang kasing tapang ka lang ng daga. Panuurin mo na lang, pahihirapan ko ang tanggang baliw na yun at ipapapanood niya akong umalis kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos ay tumalikod si Joe para umalis at dali-daling sinundan siya ni Archie. Bahagyang umiling si Gentry nang makitang tila na wala ng katwiran ang dalawa pa. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay mukhang maaasahan at maingat, at ganap na iba sa kung gaano siya kaingat at mahiyain na tumingin noon. Talaga namang may nakakabilib sa Greencliff. Tinitigan ni Gentry ang karatula ng Golden Jade Restaurant. Kung mapatunayang kapaki-pakinabang siya sa akin, hindi ako pupunta sa Greencliff nang walang kabuluhan. May makahulugang tingin sa kanyang mga mata habang iniisip kung paano niya ililigtas si Ethan bago pa talaga siya patayin ni Joe, at pagkatapos ay may utang na loob sa kanya si Ethan. Kapag nangyari iyon, tiyak na magiging tapat si Ethan sa kanya at iaalay ang buhay para sa kanya. Kabanata 65. Nang maisip niya ang mga bagay na ito, bakas sa mukha ni Gentry ang saya. Kahit kailan ay hindi niya nagustuhan ang mga tanga tulad ni Joe na puro saya at pakikipaglaro lang sa mga babae ang iniisip. Kung hindi gaanong mayaman ang mga Stewarts, matagal nang ginugol ni Joe ang kayamanan ng pamilya. Ngunit tiwala siyang magagawa niyang malampasan ng presyo si Stewart sa loob ng 10 taon. Agad na tumawag si Joe sa kanyang pagbabalik sa silid ng hotel. Tama, dalhin mo silang lahat dito. Kailangan kong pumatay ng tao. Tumango si Joe, now. Halika dito dali. Inampes niya ng malakas ang telepono. Hindi ko pasang 5 fingerprint sa mukha niya. Young Master Stewart, mawawala ba ang bagay na ito? Maingat na paliwanag ni Archie, itong si Ethan ay baliw kaya hindi mahalaga kung ano ang mangyari sa kanya, ngunit mayroon siyang ilang mga relasyon sa Tom Foster na iyon. Tom Foster. Sinong may pakialam sa kanya? Napuno ng paghamak si Joe. Kayong mga taga Greencliff ay parang langgam sa aming mga taga Fairbank. Nagsimula lang sila ng sarili nilang Palmer Group, di ba? Ipapabangkarote ko sila ngayon. Para sa pamilyang Stewart, wala ito. Si Archie ay lihim na nasa sabik sa kanyang puso nang marinig niya ito, kaya't dinagdagan niya ang apoy, Young Master Stewart, kapag napilitan sila sa isang sulok, pagkatapos ay masunor ang aakyat si Diane sa iyong kama. Agad na lumitaw ang mukha ni Diane sa isip ni Joe.
Hindi na siya makapaghintay na habarin ang lahat ng kanyang damit at lumabas kasama niya. Naglakas loob talaga ang duguan na ito na tanggihan siya. Titingnan niya kung maglalakas loob pa rin itong gawin pagkatapos niyang ipaluhod ito sa harapan niya at mapasigaw at umiyak. Uwit. Kasabay nito, si Ethan at Diane ay kumakain sa Golden Jade Restaurant. Medyo nahiya si Diane nang makitang hindi gaanong kumakain si Ethan at nanatiling nakatingin sa kanya. Bakit ka nakatingin sa akin? Namula si Diane, bilisan mo at tapusin mo na ang pagkain tapos kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Nagtataka lang ako kung ito ay isang pagkakamali na mag-set up ng isang bagong Palmer Group dahil ito ay nangangailangan ng maraming mula sa iyo, sabi ni Ethan. Ayokong ipagpilitan mo ang sarili mo. Ethan. Ibinaba ni Diane ang chopsticks at seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Kung hindi ako magsumikap at kumita ng sapat na pera, paano ko babayaran ang pabor na ito? Hindi mo na kailangang ibalik. Dapat. Umiling si Diane at nagpumilit. Kailangan kong ibalik lahat ng utang ko sa iyo. Sinabi sa akin ng nanay ko na hindi ka namin dapat pigilan. Kaya huwag kang ma-pressure, maaari mong sabihin sa akin kung kailan mo gustong kanselahin ang kasal na ito. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Ethan na magsalita. Alam kong napakayaman mo at hindi ka ordinaryong tao. Malaki ang pasasalamat ko na nakatulong ka sa pamilya ko pero ako, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Walang sinabi si Ethan. Nakatingin lang siya kay Diane tapos bigla siyang humagalpak ng tawa. Ang solemne at seryosong kapaligiran ay agad na nawasak. Anong tinatawa-tawa mo? Ang mukha ni Diane ay naging mas madilim na kulay ng pula. Nagtagal siya para sabihin ang lahat ng ito ng seryoso. Wala. Papakinggan ko lahat ng sasabihin mo. Pero bago mangyari yun, asawa pa rin kita. Huminga ng malalim si Ethan. Kaya patuloy kitang paprotektahan. Tiningnan niya ito ng marahan kaya nataranta ang puso ni Diane. Mabilis siyang bumangon at iniwas ang tingin ni Ethan. Tapos na akong kumain. Balik trabaho. Matapos ibalik si Diane sa opisina, umupo si Ethan sa opisina ng security guard sa ibaba. Dumating si Tom Foster. May hawak siyang invitation card. Big Boss, nakatanggap kami ng masamang imbitasyon. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Tom Foster at hindi siya nagbibiro. Sinunod ko ang iyong mga tagubilin at inalis ang anumang bagay na nakikisali sa mga ilegal na aktibidad. Akala ng ibang mga boss sa mga ilegal na grupong iyon ay gumagawa sila ng pagpatay, ngunit ang paglilinis na ito ng mga awtoridad ay nagdulot sa kanila ng matinding pagkalugi. Hindi lang sila nawala ng pera. Ilang tao kabilang ang dalawang matataas na tao ay naaresto at ipinadala rin sa bilangguan. Ngayon iniisip nilang lahat na sadyang itinakda ni Tom Foster ang bitag na ito para sa kanila. Lahat ng galit nila ay nakadirekta na kay Tom Foster. Napagpasyahan nilang panagutin kami sa lahat ng ito. Binigyan ni Tom Foster si Ethan ng invitation card. Ngayong gabi, bibisita ako sa Eastlake Tea House. Wala man lang siyang tiwala. Alam niyang hindi magiging mabait sa kanya ang mga taong iyon at handa silang lahat na maghiganti sa kanya. Takot ka ba? Hindi tiningnan ni Ethan ang invitation card ngunit nanatiling nakatingin kay Tom Foster. Kabanata 66. Medyo awkward na ngumiti si Tom Foster. The main problem is they invited me to a boxing match, but Big Boss, you know the people I'm with, kahit ipalaban ko si Joff, malamang hindi rin niya tayo dadalhin. Lahat ng pinakamagaling niyang manlalaban ay kinuha ni Ethan, at hindi rin sila masyadong inisip ni Ethan. Sa ibabaw, ang laban sa boxing na ito ay dapat na isang mapagkaibigang palitan, ngunit ang katotohanan ay nais ng ibang amo na sirain si Tom Foster. Kung wala si Tom Foster, nasisire na sana ang kanyang reputasyon. Ngunit kung siya ay naroroon kung gayon siya ay magdurusa ng mas malaking kawalan. Ang iba pang mga boss ay matagal nang naghanda para dito at nagpatawag ng ilang napakahusay na boksingero na dumating. Ngayong gabi, tama, sagot ni Ethan. Ito ay isang magandang pagkakataon para makita ko kung gaano karaming malalaking isda ang lumalangoy sa Green Cliff Swamp. Agad lumukso sa tuwa ang puso ni Tom Foster nang marinig niya ito. Okay, Big Boss, I'll ask Joff to pick you up tonight. Kung lilito si Ethan, walang dapat ikatakot si Tom Foster. Kalabanin man siya ng lahat ng amo ng Green Cliff Illegal Circle, sila ang magiging dead meat. Ang layunin ni Ethan ay linisin ang lahat ng mga ilegal na lupo ng Green Cliff. Kung hindi niya ginulo ang tubig, paano niya mailalabas ang malalaking isda? O baka naman walang malalaking isda dito pero dito pa rin nagsisimula ang plano ni Ethan. Pagkatapos ay lilipat siya sa Fairbanks at unti-unting lilipat sa baybayin na nililinis ang lahat ng mga bayan sa daan. Ito na ang kanyang huling misyon. Bilang Eastern God of War, dumaan siya sa hindi mabilang na mga misyon at umasa sa kanyang kamay na bakal upang magpadala ng mga shockwave sa lahat ng dako. Ang isang dragon na pumapasok sa mababaw na tubig ay tiyak na magdudulot ng malalaking alon sa tubig. Mahal na Ginoo.
Madali sana nating nalutas ang lahat ngunit iginigiit mo na gumamit ako ng ganoong mahirap na paraan. Napailing na lang si Ethan saka nagsimulang tumawa. Pero dahil nakilala ko ulit si Diane, I guess it can be considered a good deed from the old man. Ang kanyang mga karanasan sa nakalipas na 10 taon ay bumuo ng isang hindi maisip na antas ng emosyonal na katatagan at katalinuhan. Alam niya ang gawain na kailangan niyang gawin, at alam din niya kung ano ang ibig sabihin ng pariralang may dakilang kapangyarihan ay may malaking responsibilidad. Kuwait, sa East Lake Tea House. Ito ay itinuturing na isang sikat na lugar sa Green Cliff. Ang malaking lawa na gawa ng tao ay inabandona mula pa noong unang panahon at ganap na hinukay ng kamay. May isang maliit na tea house sa gitna ng lawa at ito ay ilang siglo na ngayon. Kailangang sumakay ng bangka para makarating sa tea house. Mayroong ilang mga boss na nakaupo sa iba't ibang mga pribadong silid sa tea house. Mr. Han, kailangan kitang problemayan sa pagkakataong ito. Umupo si Bill Hale sa mesa at may kalupitan sa kanyang ekspresyon. Gusto ko lang turuan ng leksyon si Tom Foster at syempre hindi nagsasalita ang mga kamao at paa. Pero hindi masyadong malinaw ang mga bagay kapag pinag-uusapan kung makakaligtas ba ang isang tao sa isang laban sa boxing. Ito ay napakadirektang mga salita. Isang mataba at kalbong lalaki ang nakaupo sa tapat ng mesa mula kay Bill Hale. Mukha siyang halos 40 na pero mabangis pa rin ang itsura niya. Ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit at pinutol sa paghabol sa isang mayabang na saloobin. 500,000. Kapag nakuha ko na ang pera kahit ano ay makukuha na. Tumango si Bill Hale. Kumaway siya at may dalang box ang mga subordinate niya at binuksan ito sa harap ni Master Han. Kung manalo ka, magiging 500,000. Kung mamatay siya, dadagdagan ko pa ng 300,000. Talagang lumabas si Bill Hale. Talagang kinamumuhian niya si Tom Foster. Naiisip niya na marami siyang natamo sa pamamagitan ng pagkuha ng malaking bilang ng mga asset mula kay Tom Foster. Ang kabuuan ay nagkakahalaga ng mahigit 30 milyon sa kabuuan, ngunit bago matapos ang buwan, wala na ang lahat. Bukod dito, ang ilan sa kanyang pinakamahuhusay na tao ay nakulong sa bilangguan at hindi niya sila mailabas. Kung hindi, hindi na niya kailangang maghanap ng ibang tao sa labas ng kanyang mga tauhan. Nabalitaan ko na kumuha din si Boss Rodney Davis ng isang eksperto sa Muay Thai. Tumingin si Bill Hale kay Master Han at alam kung gaano kahanga-hanga ang 30 taong gulang na martial arts practitioner na ito. Kung mapapanalo mo rin ang Muay Thai expert na iyon, bibigyan kita ng 1 milyon. Ang unang tagubilin ay upang makaganti, habang ang pangalawa ay siguraduhing hindi siya matatalo sa kanyang karibal. Ang mga boxing match na ito ay isang paraan para makakuha ng impluwensya ang mga ilegal na grupo. Sa makabago at maayos na panahon na ito, hindi nila basta-basta kayang mag-away at magpatayan. Ngunit maaari silang palaging humawak ng ilang kompetisyon sa kanilang sarili. Maaari mong sabihin na nag-iisang binilo ni Tom Foster ang buong ilegal na singsing ng Green Cliff. Sinaktan niya ang lahat at gusto nilang lahat na turuan ng leksyon si Tom Foster. Gusto nilang mawala si Tom Foster, magpakumbaba at bayaran sila bago sila masiyahan. Kabanata 67. Ipinikit ni Master Han ang kanyang mga mata habang mahinahong sumagot, ang Muay Thai ay isang magandang paraan ng pakikipaglaban, ngunit hindi ito makakagawa ng malaking pinsala. Tumango si Bill Hale at mas naging panatag ang pakiramdam niya nang makita niya kung gaano tiwala si Mr. Han. Ang pagtuturo kay Tom Foster ng isang aralin ay isa lamang sa kanyang mga motibo ngayon. Ang isa pa niyang motibo ay takutin ang kanyang mga kalaban. Kung hindi, hindi siya gagastos ng napakaraming pera para kumuha ng manlalaban tulad ni Master Han. Dumating na ba si Tom Foster? Lumingon si Bill Hale para tanungin ang kanyang mga tauhan. Hindi pa. Malamang naghahanap siya ng manlalaban para sa sarili niya. Anong klaseng mandirigma ang posibleng mahahanap niya? Yung tanggang aso niyang si Joff. Malamang na matambo siya ni Master Han gamit ang isang daliri. Si Bill Hale ay napuno ng paghamak. Inom tayo ng ating tsa at tahimik na hintayin si Tom Foster na pumunta dito at matugunan ang kanyang wakas. Sa oras na ito, nagsimula ng maglakad si Tom Foster papunta sa tea house at pinapunta niya si Brother Joff para sunduin si Ethan. Saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi? Si Diane ay naligo at nagpalit ng damit pambahay. Maluwag ang kanyang damit ngunit hindi pa rin maitago ang kanyang anyo, at ang kanyang malambot na puting balat ay sumilip mula sa ilalim ng kanyang damit. Umupo siya sa sofa at nagtanong nang makita niya si Ethan na papalabas. May mga bagay akong dapat asikasuhin. Lumapit si Ethan kay Diane at tumingin sa kanya. Natarante si Diane at bahagyang napaatras habang nakahawak sa dibdib at namula agad ang mukha. Terrell, bumalik ka ng maaga. Kung gusto mong kumain ng hapunan, tawagan mo ako. Naglakad na si Ethan palabas ng bahay. Saan pumunta si Ethan sa kanyang relo? Kalalabas lang ni April sa kusina na may dalang platong puno ng hiwa ng prutas.
Medyo namumula pa ang mukha ni Dayan habang nagmamadaling sumagot siya, bibili daw siya ng hapunan. Nay, anong gusto mong kainin? Kanina pa naghihintay si Kuya Joff sa pintuan. Nang makita niya si Ethan na papalabas ng bahay ay agad niya itong pinagbuksan ng pinto ng sasakyan. Pinuno. Tumango si Ethan. Tara na. Excited ang kapatid ni Joff sa biyahe doon dahil mapapanood na naman niya ang laban ni Ethan. Hindi na siya makapaghintay na panoorin kaya't sinimulan niyang ihakbang ng mas malakas ang accelerator. Pagdating nila sa East Lake Tea House, hinihintay sila ni Tom Foster sa pantalan. Big Boss, dumating na silang lahat. Ngumiti si Tom Foster at sinenyasan si Ethan na mauna. You walk ahead, mahinahong sagot ni Ethan. Naunawaan ka agad ni Tom Foster. Mas mabuting ilihim ang pagkakakilanlan ni Ethan hanggat maaari at huwag hayaang makita siya sa publiko ng madalas. Ang layunin ng presensya ni Tom Foster ay ang maging tagapagsalita ni Ethan sa Green Cliff. Sumakay sila sa isang bangka at nagtungo sa isang tea house sa gitna ng lawa. Nawala ang kaba na naramdaman ni Tom Foster kanina. Nasa labas ba si Tom Foster? Tingnan mo ang oras. Nasaan siya? I think he's scared. Pinakain talaga tayo nitong damn bastard na ito ng mainit na sabaw. Galit pa rin lahat ng amo. Hindi sila kumuha ng mga highly skilled fighters na darating. Si Bill Hale ay may master hand habang si Rodney Davis ay may Muay Thai expert. Sapat na iyon para mawala si Tom Foster ng malungkot at magpakumbaba sa harap nila. Ganyan ang mundo ng negosyo. Kumita ka man o lugi. Ibig sabihin kung may kumita man sa negosyo mo, bibigyan mo ako ng bahagi nito. Ang boses ni Tom Foster ay lumutang mula sa pintuan at ito ay kalmado at may tiwala pa rin. Nang binili ninyong lahat ang aking mga ari-arian sa ganoong kababang presyo, wala akong nakikitang hindi nasisiyahan sa inyo tungkol dito. Hindi man lang siya nagpigil. Nandito si Ethan kaya hindi niya kailangang matakot. Lumakad si Tom Foster ng may malalaking hakbang, walang takot at kumpiyansa, at mukhang kahanga-hanga. Sumunod naman sa likod niya sina Ethan at Kuya Joff. Maaaring hindi niya pansinin si Kuya Joff ngunit ramdam niya ang kumpiyansa na nagmumula kay Ethan. Umupo siya at umupo din ang dalawa pang nasa likuran niya. CEO Foster, ang galing mo talaga ha. Ang dami naming hinihintay dito, sarkastikong sabi ni Bill Hale. Hindi mo na kailangang maghintay. Napangisi si Tom Foster. Kung sa tingin mo ay nakakasira ako ng tingin, aalis na lang ako. Ngunit paanong hahayaan ng sino man sa kanila si Tom Foster na umalis sa lugar na ito? Inayos nila ang laban na ito ngayon para maturuan ng leksyon si Tom Foster. Kung hindi sila nagturo sa kanya ng isang magandang aral ngayon pagkatapos ay itinakda nila ang lahat ng ito para sa wala. Enough with that nonsense. CEO Foster, nasaan ang mga palaban mo? Nawala ang galit ni Rodney Davis. Nawala siya ng 60 milyon sa cleanup operation na ito. Don't tell me it's your dog. Kung mamatay siya, wala ka ng asong iuutos. Alam ni Kuya Joff na iniinsulto siya ni Rodney Davis ngunit wala siyang sinabi o ginawa. Walang galit sa kanyang mukha at talagang mukhang napakasaya niya na lahat ng mga taong ito ay magkakaroon ng malaking gulo ngayong gabi. Kabanata 68. Napatingin si Kuya Joff sa lalaking maitim ang balat na nakaupo sa likod ni Rodney Davis. Ang kanyang triangular na mga mata ay mukhang matalas at ang balat sa kanyang mga braso at binti ay matigas, kaya ang binatang ito ay malinaw na isang mabangis na mandirigma na nagsasanay ng lahat ng uri ng martial arts. Isang kalbo na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa likod ni Bill Hale na nakapikit ang mga mata, at patuloy na tumingin sa ibabaw ng mayabang. Damit, ang dalawang bagay na ito ay talagang nagkakahalaga ng maraming pera. Napatingin si Kuya Joff kay Ethan. Hindi man lang nilainggan ni Ethan ang Muay Thai expert at si Master Han at sa halip ay nagsimulang makipaglaro sa kanyang cellphone. Tama na ang sinabi mo sa kalokohang ito, bakit ka nagbubuga ng maraming basura? Kung gusto mong magsimula, simulan mo na lang. Bilisin mo at tapusin mo na to, may iba pa akong gagawin, sagot ni Tom Foster na parang walang pakialam. Napalingon siya kay Ethan at inilapag ni Ethan ang phone niya. Tumangala siya at iniskan ang kwarto. Ang kanyang tingin ay ganap na hindi pinansin si Master Han at ang Muay Thai expert at siya ay mukhang bigo. Nasaan ang iyong malalakas na manlalaban? Ang isang tanong ni Ethan ay nagpadilim agad sa mukha ni Master Han at ng Muay Thai expert. Hindi pa sila nagsisimulang mag-away pero hinahamon na sila ni Ethan. Iba ang aura ng mga martial arts practitioners sa paligid at napansin nila ito tungkol kay Ethan nang pumasok siya. Ngunit ang tanong na ito ay agad na ikinagalit ng dalawa. Halatang hindi sila masyadong inisip ni Ethan. Lalo na ang dismayadong tingin na iyon na lalong nagpagalit sa kanila. Kahit na hindi maintindihan ng Muay Thai fighter ang sinasabi ni Ethan, naiintindihan naman niya ang bakas ng disgusto sa mukha ni Ethan. Ang tapang. Ang unang nagsalita ay si Mr. Han. Namilog ang kanyang mga talukap ng dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata.
May kumikinang sa kanyang mga mata nang bumukas ang mga ito. "You punk, how dare you be so bold?" Nang makita niya ang figure ni Ethan, alam niyang ilang galaw lang siguro ang alam ng lalaking ito at hindi siya mapapantayan. Hindi man lang inisip ni Master Han ang Muay Thai fighter. Sa pinakamaganda, ang isang Muay Thai fighter ay maaaring mas mahirap pang hawakan. Ngunit kung gagawa siya ng hakbang, sasalakayin niya ang taong unang nagsimula ng lahat ng ito. Tumayo si Mr. Han at naglakad papunta sa gitna ng boxing ring. Tumangala siya at itinago ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang nagpapakita siya ng labis na lakas at kumpiyansa. "Pumunta ka dito. Ang 500,000 na ito ay parang napakadaling makuha. Hindi niya kailangang maging isang malakas na manlalaban." Sina Bill Hale at iba pa ay nasaktan din. Ang mga kampa ni Tom Foster ay nawala sa riles. Talagang tinanong niya kung nasaan ang kanilang mga makapangyarihang mandirigma. Si Master Han ba at ang ekspertong Muay Thai ay mga multo o ano? Hindi ba niya nakitang nakaupo sila? "Tom Foster, wala ka na sa linya, at mas malala pa ang mga nasasakupan mo. Pero hindi ito ang lugar para gawin mo ang lahat ng gusto mo." Kalmadong nagpatuloy si Bill Hale, "Kung aaminin mo ang pagkatalo mo ngayon, lumuhad ka at yumuko sa akin para humingi ng tawad, kaya kung bitawan ito." Ang gusto niya ay magpakumbaba si Tom Foster. Pero parang walang narinig si Tom Foster. "Joff, sabihin mo sa restaurant na maghanda ng handaan. Pagkatapos nating mag-away dito, babalik tayo para uminom." "Sige." Agad namang tumawag si Kuya Joff para ayusin ang mga gamit. Nang marinig ito, lahat ng naruroon, hindi lang si Bill Hale, ay may masamang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagtipon silang lahat para panoorin si Tom Foster na yumuko sa kanila, ngunit talagang naglakas loob si Tom Foster na kumilos ng napakatapang. Kaya parang mas gugustuhin pa niyang bugbugin hanggang mamatay ang kanyang mga nasasakupan kaysa magpakumbaba sa iba. Bumaling ang tingin ng lahat kay Ethan. Marami ang tumingin ng may sama ng loob at simpatiya. Para sa kanila, si Ethan ay sinunod ang maling amo at makakatagpo ng isang kakilakilabot na wakas. Handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para kay Tom Foster, ngunit tila walang pakialam si Tom Foster kung mamatay siya o hindi. Biglang tumunog ang cellphone ni Ethan. Tinugot niya ito nang makitang si Diane ang tumatawag sa kanya. "Saan ka ba bumili ng hapunan? Bakit hindi ka pa bumabalik?" Mukhang nag-aalala si Diane sa telepono. "Tanungin mo sina mama at papa kung ano ang gusto nilang kainin." Simpleng sagot ni Ethan para sa kanila, "Mini lobsters." "Got it." Binaba niya ang tawag at bumaling kay Kuya Joff, "Order me a mini lobster, I will pack it home." Natahimik ang buong lugar. Patay na katahimikan. Kabanata 69. Inihampas ni Bill Hale ang kanyang mga palad sa mesa na may galit na mukha. Sobra na ito. Masyadong malayo sina Tom Foster at Ethan. Ano ang ginagawa nila sa lugar na ito? Paano nila pag-uusapan ang gusto nilang kainin mamaya at mag-uuwi ng mga mini lobster? Mawawala ang walang kwentang buhay nila dito. Itinabi na lamang ni Ethan ang kanyang telepono matapos niyang makitang tumawag muli si Kuya Joff para ayusin ang kanyang order. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad patungo sa gitna ng boxing ring, nakatayo lamang mga 5 hakbang ang layo mula kay Master Han. "Young man, you are too bold. You must pay for this." Itinago ni Master Han ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. "Bibigyan kita ng tsa." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, gumawa si Ethan ng kanyang hakbang. Si Ethan ay hindi natitinag tulad ng isang pine tree. Nung gumalaw siya parang bagyo. Agad na nagsikip ang mga estudyante ni Teacher Han. Masyadong mabilis si Ethan. Bago pa makapag-react si Master Han, dumating na si Ethan sa harapan niya at binasag ang kanyang mabangis na kamao. Ang atake niya ay parang agos ng tubig dagat, malawak at mabangis at the same time. Pakiramdam ni Mr. Han ay malulunod siya sa tubig dagat na ito. Ang matinding suntok na ito ay tumama sa dibdib ni Master Han. Nagkaroon ng muffled sound habang si Master Han ay lumipad palabas na parang saranggola na naputol ang tali nito, na bumagsak sa dalawang mesa. Ngunit hindi siya tumigil doon. Nagpatuloy siya sa paglipad hanggang sa tuluyang nataman ang isang pader at isang malakas na pagsabog ang narinig. Ibinuka niya ang kanyang bibig para lamang tumalsik ang isang bibig ng dugo, pagkatapos ay nahimatay siya. Tanging ang mahinang tunog ng mga taong humihinga sa hangin. May ilan pa nga na nakakalimutang huminga. Hindi nila alam ang nangyari. Lahat sila ay naghihintay na kumilos si Master Han at ipakita ang kanyang lakas at bugbugin si Ethan hanggang mamatay, ngunit sa isang kisap mata, lumipad palabas si Master Han at nawala ng malay, habang si Ethan ay nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya, parang hindi siya gumagalaw. "So much bullshit," mahinang ungol ni Ethan. Naging malungkot ang ekspresyon ni Bill Hale. Lumapit din ang mga tao sa paligid niya para protektahan si Bill Hale. Napuno rin ng matinding takot si Rodney Davis at iba pang mga amo.
Anong klaseng kasanayan ito? Kahit na ang pinakamalupit na tao noong panahong iyon si Eli Howard ay hindi maihahambing dito. Saan natagpuan ni Tom Foster ang manlalaban na ito? Masyado siyang nakakatakot. Jeez, Bill Hale, itong Mr. Han na inupahan mo ay kaya lang gawin ito. Napakabilis pa rin ang tibok ng puso ni Tom Foster, ngunit nanatiling kalmado ang mukha niya. Sinabi niya sa kanyang sarili na ito ay isang maliit na argumento lamang. Hanggat sinusundan niya si Ethan, dadaan siya sa mga laban na mas malaki pa rito. Don't tell me sinundo mo siya sa park. Ang mga salitang ito ay ganap na walang galang at parang isang matunog na sampal sa mukha ni Bill Hale. Kung hindi lang siya matandang nagsasanay ng tai chi sa parke, paano siya magiging mahina? Paano nga ang isang tunay na manlalaban ay hindi makakayanan ng isang suntok? Balita ko gumastos ka ng 500,000. Ang mga salita ni Tom Foster ay naging dahilan upang maging mas pangit ang ekspresyon ni Bill Hale. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nagsimulang lumitaw ang mga ugat. Nais niyang magkaroon siya ng pakikipagtalo kay Tom Foster ngayon. Nakontrol ni Bill Hale ang kanyang galit. Nilainggan niya si Rodney Davis. Rodney Davis, masyadong matapang si Tom Foster, kaya kailangan kong makita kung ano ang magagawa mo. Si Master Han ay kinaladkad ng ilang lalaki, at ang ekspresyon ng mukha ng Muay Thai fighter ay medyo malungkot din. Napansin ni Rodney Davis ang kanyang ekspresyon at nawala ng kumpiyansa. Gumastos siya ng malaking pera para kunin itong Muay Thai expert na nanalo ng higit sa 10 sunod-sunod na laban sa mga ilegal na Thai boxing match. Natalo na rin niya ang ilang sikat na boksingero hanggang sa mamatay, kaya ang kanyang lakas at kakayahan ay talagang nasa isang nakakatakot na antas. Ngunit ang isang suntok na iyon mula kay Ethan ay masyadong nakakagulat. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Itinuro ni Rodney Davis. Naka-shorts lang at walang sapatos ang Muay Thai expert na si Lee. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos ng mga benda, at tila saysabog na siya sa lakas at lakas. Parang gutom na lobo ang mga mata niya. Naglakad siya papunta sa gitna ng boxing ring at tinitigan si Ethan sa sobrang lamig ng mga mata, kinilig ang isa. Labis na tensyonado ang hangin, parang may pulbura sa hangin at isang dampilang ay saysabog na ito. Hindi nag-abala si Lee na magsabi ng hindi kailangan. Sobrang gloomy ng ekspresyon niya dahil alam niyang di hamak na mas malakas si Ethan kaysa kay Mr. Han sa suntok na ibinato niya kanina. Siya ay isang malakas na karibal. Mahina niyang sigaw habang naninigas ang kanyang mga kalamnan. Mabilis siyang naglakad papunta kay Ethan at naghatid ng suntok. May tunog ng hangin na sumasabog habang ginagawa niya iyon. Nakatayo lang si Ethan sa kinatatayuan niya at hindi nagbago ang ekspresyon niya habang nag-deliver din siya ng suntok. Malakas na nagtama ang dalawang kamao. Kabanata 70. Kapansin-pansing kumaibot ang labi ni Lee at namutla ang mukha. Ngunit hindi siya umatras at nagpadala ng panibagong sipa. Pero mas mabilis si Ethan sa kanya. Nagpadala rin siya ng sipa at ipinatong ang paa sa balikat ni Lee. Ang sipa ay nagpalipad kay Lee. Pagkatapos ay may tunog ng mga buto na nabali. Ang nakakapangdugo na sigaw ng sakit na iyon ay nagparamdam kay Rodney Davis at sa iba pa na tumayo ang kanilang mga balahibo. Napaungol ng malakas si Lee at walang pakialam na nabali lang ang balikat niya. Muli niyang ikinumpas ang kanyang kamao at may pagpatay sa kanyang mga mata. Ang lupit talaga ng lalaking ito. Sa kasamaang palad para sa kanya, nahaharap siya sa isang mas mabangis na Ethan. Tatlong magkakasunod na kamao ang tumama sa magkabilang balikat at magkabilang binti ni Lee, at bawat isa ay may malinaw na tunog ng pagkabali ng buto. Sa isang kisap mata, bumagsak si Lee sa sahig. Hindi na siya makagalaw maliban sa pagpupumiglas sa pamamagitan ng pag-ikot ng katawan, at pag-ungol sa mahinang boses. Nabali ang apat na paa niya. Nabasag sa sahig ang tasa ng tsaa sa kamay ni Rodney Davis. Gustong tumayo ni Bill Hale ngunit naramdaman niyang nanghina ang magkabilang paa niya at hindi na makatayo. Ang lahat ng iba pang mga amo ay pigil ang paghinga upang tumutok o huminga ng malalim o mahigpit na hinawakan ang mga hawakan ng kanilang mga upuan. Pakiramdam nila ay malapit na silang mamatay. Ang mga nasasakupan nila sa tabi nilang lahat ay tila nahaharap sa isang matinding kalaban. Nang dama po ang tingin ni Ethan sa mga tao, nagkaroon ng takot na bumangon sa kanilang mga buto at iisa lang ang nasa isip nila. Kung inaway nila si Ethan, siguradong mamamatay sila. Maging sina Tom Foster at Kuya Geoff ay ganoon din ang naramdaman kahit alam na nila kung gaano kalakas si Ethan. Kailangang mapanatili ni Tom Foster ang kanyang imahe ng amo, ngunit kung hindi niya hamaukay ng husto ang kanyang mga kuko sa kanyang laman, maaaring mahulog din siya sa kanyang upuan. Para naman kay Brother Geoff, isa na siyang ganap na mananambe ni Ethan. Pakiramdam niya ay nakikita pa niya ang aura sa paligid ni Ethan. Ang lalaking iyon ay isang nakakatakot na Diyos. Tinatawag mo itong isang bihasang manlalaban. Pinunasan ni Ethan ang kanyang mga palad at tumingin sa paligid.
Ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Bill Hale at Rodney Davis na naging dahilan upang maramdaman nilang nakaupo sila sa mga karayom. Nagtatago ba kayong dalawa ng mga manlalaban niyo? Nagsumpa sina Bill Hale at Rodney Davis sa kanilang mga puso. Anong mga bihasang mandirigma ang maaari nilang itago? Kung mayroon silang mas mahusay na manlalaban, tiyak na ipapatawag nila sila para patayin si Ethan ngayon din. Pero syempre hindi sila naglakas loob na sabihin ang lahat ng ito. Si Ethan ay parang anghel ng kamatayan. Saan kaya ito natagpuan ni Tom Foster? Napansin nila ang isang katulad na matigas na ekspresyon sa mukha ni Tom Foster at napagtanto nila na kahit si Tom Foster ay natakot. Sino pa? Sigaw ni Ethan, kung gusto mong lumaban, lumabas ka na. Wala na siyang masyadong oras para dito. Kailangan pa niyang mag-uwi ng hapunan para kay Diane. Bihira ang babaeng ito na talagang gustong kumain ng hapunan kahit lagi siyang natatakot na tumaba. Natahimik ang buong tea house. Maging ang mga nag-aakalang hindi sila magaling sa pakikipaglaban ay nananahimik na lamang ngayon at walang nang ahas na sabihin na marunong silang lumaban. Maaari silang lumaban, ngunit maaari nilang labanan ang mga tao, hindi ang mga Diyos. Dahil walang lumalabas na lumaban, tumalikod na si Ethan para umalis. Agad na tumayo si Tom Foster. Bill Hale, Rodney Davis, hindi ba kayo nag-aaksaya ng oras sa paggawa nito? Bahagyang ibinuka ni Tom Foster ang kanyang baba. Bihira siyang magkaroon ng pagkakataong maging mayabang ng ganito. Kaya mahinahon niyang ipinagpatuloy, I think you two have brought out some very impressive fighters. I'm a little disappointed. Tapos kumaway siya at sinabing, okay everyone, I will not stay here any longer, I have to go to dinner now. Napansin ni Kuya Geoff na bahagyang nanginginig ang mga binti ni Tom Foster. Pagkaalis ni Ethan at ng iba pa, tahimik pa rin ang tea house. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang kulay sa mukha ni Bill Hale at nakipagpalitan siya ng tingin kay Rodney Davis. Ang Greencliff na ito ay ganap na magbabago. Walang sinabi si Rodney Davis. Malungkot ang mukha niya habang inaakay ang mga tauhan niya palabas ng tea house. Dumating sila para turuan ng leksyon si Tom Foster, ngunit sa halip ay tinuruan niya sila. Sino ang taong iyon? Paano siya nakakatakot? Ang Greencliff ay hindi kailanman nakakita ng anumang napakalupit sa mga nakaraang taon. Taga Fairbanks kaya siya. Iyon ang malamang na paliwanag ngayon. Kung ang mga taga Fairbanks ay nagbigay pansin sa Greencliff, ang ilegal na bilog ng Greencliff ay talagang ganap na magbabago. Katatapos lang ng cleanup operation ng mga autoridad na nagdulot sa kanila ng matinding pagkalugi, at ngayon ay may mga tao na mula sa Fairbanks. Ilang saglit lang ay umabot na sa sukdulan ang pag-aalalang naramdaman